Pero balikan nga ho natin yung atin lang pong pinag-usapan tungkol po sa series of volcano tectonic earthquake sa paligid ng Bulkang Kanlaon po kagabi. Nasa atin at makakausap po natin Director ng PHIVOLCS, si Director Teresito Bacolcol. Doc Bacolcol, sir. Director, magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Yes, good morning din po sa inyo, sir. Mga 11:30 kagabi, 22 volcano tectonic earthquakes ang naitala. Tumagal since 10:35 ho pala at 11:30 yung may nilabas na advisory. Habang nagkakausap po tayo, ano ho yung mga masabi natin mga significant information sa na-monitor ho ng PHIVOLCS ito po sa Kanlaon? Dr. Bacolcol, sir, Director. Patuloy pa rin tayo nakaka-detect ng mga volcano tectonic earthquakes, and again between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. today meron po tayong naitalang 37. And then ngayong madaling araw meron pa po rin tayong naitalang mga volcanic earthquakes, mga 37 mga volcano tectonic earthquakes. May nakikita ako sa video ngayon sa Radyo na TV pa, ulap ba ito o steam na nagmumula sa Kanlaon? Baka steam lang po yan. Steam? Yes, baka hindi pa naman siya pumutok. Alright. Anong ibig sabihin po nun? Bagamat alam naman natin na pag may mga steam, ibig sabihin may nangyayari sa loob, di po ba, Director? Ang ibig lang sabihin nito ay patuloy pa rin yung degassing o pag-release ng gases ng Kanlaon volcano. Kapag nagkakaroon ng steaming, meron din po yung kasamang mga sulfur dioxide. Alright. Meron bang dapat na antabayanan ang mga nasa paligid po ng Kanlaon, lalo-talo na yung posibleng pag-adjust o pagtataas ng alert level, Director? Yes po. Yun po yung paalala namin sa mga publiko at sa mga LGUs around Kanlaon volcano na maging vigilant. Nasa alert level 2 pa rin ito, pero there is an increasing unrest. And again, katulad ng nakita natin, nagkaroon tayo ng mga pagdami ng mga volcano tectonic earthquakes. Ang ibig sabihin nito, may posibleng may magma na umaakyat at binabasag yung mga bato. Ganun pala yun. So, yung 22 na report kagabi, ngayon po, ilan na ho yung binanggit nyo kanina? 36? 37? 37 as of 12 a.m. kanina. 27? 37. 37. Okay. Merong bukod do dito, may mga kalakasan ho ba yung na-monitor na quake o pagyanig? Yes, may 2.8 po tayo na magnitude na earthquake na naitala natin sa Kanlaon volcano. Okay, panghuli na lang siguro, Director, habang nagkakausap tayo, may plano ho bang dagdagan o i-adjust? Depende nga naman sa ating nabagit kayo na alert level. Pero may pangangailangan ho ba sa ngayon na lawakan pa at layuan pa yung kilometer radius permanent danger zone? Kapag mag-re-raise siguro tayo from alert level 2 to alert level 3, tataasan natin lalawakan natin yung danger zone. Ngayon, ang permanent danger zone is 4 kilometers. Baka palawigin natin ito to 5 or 6. Pero as of now, nasa alert level 2 pa rin. Okay, hindi ko lang mawari kung steam lang itong, kasi parang thermal camera itong ating nakikita sa radyo na TV pa. Meron po bang lumalabas din sa Kanlaon o steam lang? Yes, steam po yung nakikita po natin. Again, hindi pa po pumuputok yung Kanlaon volcano. May steaming po na lumalabas. May steam po na lumalabas from Kanlaon volcano. Okay. Anyway, Director, kami po patuloy pong makikibalita sa inyong Siya nga pala, Kanlaon itong ating pinag-usapan. Kumusta po yung ilang binabantayan natin nitong mga nakalipas sa panahon? Yung Taal at yung Mayon, Director. Ano pong balita ho nga ho pala? Yung Taal volcano is nasa alert level 1 pa rin. Pati na rin yung Mayon volcano nasa alert level 1. And yung Bulusan volcano nasa alert level 1 pa rin. So 4 na vulkan yung binabantayan natin ngayon na may alert level. Taal, Mayon, and Kanlaon. Taal, Mayon, and Bulusan alert level 1, and then Kanlaon volcano alert level 2. Nako, 4 ho pala yan. Ano po? Anyway, sana walang aktibidad na hindi magandang mangyari. Mahirap na bantayan yung 4 sabay-sabay. Director, maraming salamat po sa inyo at pakikibalita ulit kami. Thank you, sir. Yes, maraming salamat po. Si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, mga kapuso.